Magandang araw po sa inyong lahat. Bukas, ika-11 ng Pebrero ay kapistahan ng mahal na Birhen ng Lourdes, kaya minarapat kong talakayin ito kaugnay ng debosyon ni Padre Pio sa Ina ng Diyos. Mayroon siyang bukod tanging karanasan patungkol dito, kaya iyan ay inyong abangan at tutukan. Alam ng karamihan ang malalim na pagmamahal ni Padre Pio sa mahal na Birheng Maria, ngunit kakaunti ang nakakaalam na mayroon siyang natatanging debosyon sa mahal na Birhen ng Lourdes, ang kalinis-linisang paglilihi o Immaculate Conception, at naniniwala siyang nakarating siya sa Lourdes nang hindi man lang umaalis sa kanyang monasteryo. Sino mang pumapasok sa silid ni Padre Pio ay agad makikita ang debosyong ito. Sa itaas ng kanyang mesa ay nakasabit ang larawan ni Santa Bernadette na nakaluhod sa harap ng mahal na Birhen ng Lourdes. Minsan, tinanong siya ng isa sa kanyang mga espiritual na anak na si Rafaela Serase kung dapat ba siyang maglakbay patungong Lourdes. Hinikayat siya ni Padre Pio na magpunta roon, ngunit nagbahagi rin siya ng isang taus-pusong pag-amin. Matagal ko nang ninanais ang pagbisitang ito, isinulat niya. Ngunit alam kong mananatili lamang itong isang banal na hangarin. At gayunpaman, natupad ang kanyang hiling, ngunit hindi sa paraang inaasahan ng sinuman. Ayon sa salaysay ni Saverio Gaeta, ipinaliwanag ni Padre Pio na minsan ay napanaginipan niyang nasa Lourdes siya. Nang ilarawan niya ang lugar ng detalyado sa isang taong nakapunta roon, sinabi ng eksaktong-eksakto ang kanyang paglalarawan. Pagkaraan ng maraming taon, sa mga huling buwan ng kanyang buhay sa lupa, pabirong inanyayahan ng isang kapwa niyang praile ang matandang Padre Pio na sumama sa isang paglalakbay patungong Lourdes. Ayaw mo bang dalawin ang mahal na Birhen kasama ko? Matanda ka na at hindi ka pa nakapaglalakbay kahit saan. Sa kanyang pagkagulat, sumagot si Padre Pio. Nakapunta na ako roon ng maraming beses. Nalito ang praile at sinabi, anong sinasabi mo? Hindi ka pa kailanman umalis ng monasteryong ito. Ngayon ay nagsisinungaling ka na. Kalmadong sumagot si Padre Pio. Hindi. Ang Lourdes ay hindi lamang nararating sa pamamagitan ng kotse o tren. Maaari rin itong marating sa ibang paraan. Para kay Padre Pio, hindi hadlang ang layo ng lugar, ngunit ang kanyang debosyon ay hindi tungkol sa paglalakbay. Ito ay tungkol sa pamumuhay ng mensahe ni Maria, nang tanungin kung bakit rosaryo ang kanyang palaging panalangin, ipinaliwanag niya. Kung ang kalinis-linisang Birhen sa Lourdes at lalo na ang kalinis-linisang puso sa Fatima ay nagpilit sa pagdarasal ng rosaryo, hindi ba nangangahulugan iyon na mayroon itong natatanging halaga para sa atin at sa ating panahon? Isinabuhay ni Padre Pio ang sagot na ito araw-araw. Ang madalas na pagdarasal ni Padre Pio ng rosaryo, ang simpleng panalangin para sa marunong at di marunong, mayaman at mahirap, bata at matanda, ay nagpapakita ng kanyang kamalayan sa presensya at pag-iingat ni Maria sa kanyang mga espiritual na anak sa pamamagitan ng rosaryo. Sa huling bahagi ng kanyang buhay, halos palagi itong nasa kanyang kamay. Para bang sinasabi niya sa kanyang mga deboto, dito matatagpuan ang kapayapaan ng puso, ang tagumpay laban sa kasamaan, at ang lakas upang mapagtagumpayan ang bawat hadlang patungo sa langit. Sa pamamagitan ng rosaryo, dumaloy ang maraming biyaya at himalang ipinagkaloob sa kanya para sa mga kaluluwa. Ang kanyang kakayahang
hikayatin ang mga makasalanan na magbago ng buhay at palakasin ang kanyang mga espiritual na anak na maghangad ng kabanalan ay bunga ng kanyang buhay panalangin, lalo na ng rosaryo. Nang tanungin siya kung anong pamana ang nais niyang iwan sa kanyang mga espiritual na anak, agad siyang sumagot, ang rosaryo. Ipinaliwanag niya na kung ang mahal na birhen ay patuloy na humihingi ng pagdarasal ng rosaryo sa kanyang mga pagpapakita sa mga huling panahon, ito ay malinaw na paanyaya na dasalin natin ito araw-araw. Ilang rosaryo ang dinarasal niya bawat araw? Sumagot siya, hanggang 35 buong rosaryo. Nang magtaka ang mga tao kung paano niya ito nagagawa sa loob ng isang araw, sinabi niya, paano ninyong nagagawang hindi magdasal ng ganoong karami? Maliwanag sa kanyang sagot na kaya niyang gumawa ng maraming bagay habang nananalangin. Tinukoy niya ang rosaryo bilang panalangin kung saan siya ay nagtatagumpay laban sa lahat at sa kanino man. 2 araw bago siya mamatay, muli niyang sinabi, mahalin mo ang mahal na birhen at tulungan mo na mahalin siya ng iba. Dasalin ninyo ito palagi at hanggang maaari. Kaya habang pinararangalan natin ang mahal na birhen ng Lourdes sa ngayon, alalahanin natin na ang kanyang mga kahilingan sa Lourdes at Fatima ay hindi lamang mga paanyaya, kundi mga agarang panawagan sa panalangin at penitensya para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan. Isang mapagpalang kapistahan sa inyong lahat at naway ipanalangin tayo palagi ng mahal na Birhen ng Lourdes at ni Padre Pio. At kung ang mga kwentong tulad nito ay nagpapalalim sa inyong pananampalataya, mag-subscribe, mag-like at mag-komento at samahan kami tuwing Martes at Biyernes dito sa Ang Tinig ni Padre Pio. Sumuporta sa amin at maging buwanang donante sa pamamagitan ng paglahok sa mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Alamin ang mga detalye ng paglahok sa description box sa ibaba. At sa puntong ito, panamantala muna akong magpapaalam sa inyong lahat. Hanggang sa muli nating pagkikita, naway pagpalain kayo palagi ng mahal na Birhen, ni Padre Pio at siyempre ng ating Panginoong Diyos. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e